Bago ang lahat ay gusto ko lang muna kayong batiin ng isang magandang araw. Sana po ay nasa maayos na kalagayan pa rin tayong lahat, lalo na ngayon na patuloy pa rin tayong nasa ilalim ng pandemic. Tawagin niyo na lamang po akong Pearl, 35 years old at isang pediatrician dito po sa Bulacan. Ipinadala ko po sa inyo ang kwento ko para naman maibahagi ang kakaibang storya ng buhay ko na umikot sa aking nakaraan at sa parehong buhay ng aking kapatid at ng kanyang asawa. Magsisimula po tayo sa taong 1999, ang taon kung kailan kami unang nagkatagpo ng aking first love na si Michael. Third year high school ako noon at isang transferee, samantalang fourth year high school naman si Michael. Magkatabi lang noon ang advisory class namin ni Michael, kaya naman halos araw-araw kaming nagkakasalubong noon sa hallway. Aaminin ko, papadudot, na mabilis ako nagkaroon ng crush kay Michael. Siya kasi yung typical na school heartthrob. May itsura, malinis, maputi, cool at higit sa lahat ay matalino rin. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay malalaman mo ng anak mayaman siya. Siya yung tipo ng estudyante na kapag naglalakad siya kasama ng mga kaibigan ay siya ang nasa gitna at sinusundan. Siya ang bida, siya ang leading man. Sa mga kabataang artista ngayon ay mayahalin tulad ko siya kay JD Dumagoso sa GMA. Sa katunayan ay medyo may pagkakahawig din sila ng konti. Papadudot, patapos na noon ang school year nang magsimulang ipakita sa akin ni Michael na natitipuhan din pala niya ako. Naging sentro kami noon ng panunukso at panunudyo, lalo na't pareho rin namang kaming kinikilig tuwing pinapares kaming dalawa ng mga kaklase namin. Hindi nagtagal ay sineryoso na ni Michael ang mga biruan at sinimulan na niya akong ligawan. Papadudot, masyado pa noon akong bata para pumasok sa relasyon. Wala pa akong alam sa mga pag-ibig na yan kaya hindi ko siya noon sinagot. Pero matyaga si Michael. Patuloy pa rin niya akong niligawan hanggang sa napa-oo niya ako. Pearl! Nandito ka pa pala? Di ka pa uwi? Oh, ikaw pala. Hindi pa. Kailangan pa namin maglinis ng gym para sa Friday Mass bukas eh. Ikaw, ba't di ka pa umuwi? Hinahanap kasi kita. Kanina pa nga ako naghihintay sa classroom niyo eh. Bakit naman? Anong kailangan mo sa akin? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano? Next time na lang. Busy ka naman yata. Ano nga? Hindi pa sabihin, nandito ka na nga lang eh. Tara na sa gym. Ihatid na kita. Ano nga yun? Sabihin mo na. Pasuspense naman to oh. Kanina mo pa ako hinahanap pero ngayong nahanap mo na ako tsaka ka uurong? Iba naman kasi kanina. Kanina parang andali lang sabihin na nasa isip ko. Pero ngayon nandito ka na at kaharap na kita, parang bigla akong kinabahan eh. Ano ba kasi yun? Ba't ka naman kakabahan sa akin? Alam mo ba kung bakit palagi tayong tinutuksong dalawa ng mga kaklase natin? Bakit nga ba? Nagsimula lang naman yung mga tuksuhan dahil sa sinabi mo raw na type mo ko eh. Tama naman sila eh. Totoo yung mga sinasabi nila. Totoong gusto kita. Ako? Gusto mo ako? Patawa ka naman. Paano mo naman ako nagustuhan wala nga akong ibubuga kumpara sa mga seniors na nagkakagusto sa'yo. Sa ikaw ang gusto ko eh. Ano magagawa nila? Ikaw ang gusto ng puso ko. Ikaw ang gustong tingnan ng mga mata ko. Kamay mo ang gustong hawakan ng kamay ko. Ikaw ang gusto kong makausap. Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong maging girlfriend. Michael, seryoso ba to? Gusto mo talaga akong maging girlfriend? Oo sana, kung papayag ka. Pero… pero kasi… Pero hindi mo ako gusto? Hindi naman sa ganun. Pero… hindi ko alam. Para kasing nakakatakot magka-boyfriend eh. Natatakot ka? Bakit naman? Virgin pa ako. Girlfriend lang naman ang hanap ko. Bakit naman napunta na dyan ang utak mo?
Ikaw ha? Eh basta, ayoko mabuntis ng maaga, no? Plano ko pa magdoktor. Hindi naman natin kailangan umabot sa puntong yun kung hindi ka pa ready. Dapat lang, masyado pa tayong bata. Ang gusto ko lang naman, maging girlfriend kita. Gusto ko, ako maghahatid sa'yo pa uwi. Gusto ko ikaw katabi ko tuwing recess or lunch break. Gusto ko, tawagin mo akong mahal. Basta, wala munang ganun ha. Pangako ko yan sa'yo. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Sige. Anong sige? Pumapahig ka na ba na maging boyfriend ako? Oo, pero paano bang gagawin? Wala namang kailangan gawin. Pero simula ngayong araw na to, akin ka na at sa'yo na ako. Tapos mahal na ang tawagan natin para mas sweet. Ganun ba? First time mo lang bang magka-boyfriend? Oo, halata ba? Kitang-kita ko ang takot sa mukha mo eh. Para ka namang nakakita ng hold-upper. Baka sabihin nila, tinatakot kita ha? Hindi naman. Gusto rin naman kita eh. Nung una pa lang kitang nakita, crush na talaga kita eh. Nakakailang girlfriend ka na ba? Mukhang sanay ka na sa panliligaw ah. Pang-ilan na ba ako? Pangatlo? 3? Halos magkaedad lang tayo, nakatatlo ka na? Yoko na, maghiwalay na tayo! Lo, ito naman di na mabiro. Pangalawa ka pa lang. Mahal, antayin mo ko! Si Michael ang may tuturing kong high school sweetheart ko, Papa Dudut. Ang relasyon naming nagsimula sa puppy love ay tumagal at mas tumibay pa hanggang sa pareho kaming makapagtapos ng high school. Sa pagtungtong namin ng college ay doon nasubok ang tatag ng relasyon namin ni Michael. Sa Manila siya nag-aral ng communication arts samantalang ako naman ay mas piniling sa Baguio kumuha ng medicine. Doon po kasi nagtapos ang nanay ko na isa na ngayong cardiologist at gusto kong sundan ang mga yapak niya. Sa pagpili pa lamang ng eskwelahan ay nagkaroon na kami ng kaunting tampuhan ni Michael. Gusto niya kasi na sa paaralan kung saan siya nag-aaral niya ako gustong mag-enroll para hindi na kami magkalayo pa. Ang problema nga lang ay bago pa man naging kami ay matagal ko na po talagang planong mag-aral sa Baguio. Bata pa lamang kasi ako ay palagi ko nang naririnig sa nanay ko kung papaanong ang college life niya ang isa sa mga pinaka-exciting and unforgettable moments sa buhay niya at gusto ko ring maranasan yon. Isa pa ay marami na siyang koneksyon sa Baguio at palagi pa niya akong ibinibida sa mga kakilala niyang doktor na ang ilan ay professor na rin sa Baguio. Nagtampo man noong una. Sa huli ay pinayagan din naman ako ni Michael na sa Baguio mag-aral. Naging madali ang unang 2 taon ng buhay ko sa kolehiyo. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan at kakilala. Mabilis din ako nakapag-adjust kahit na mag-isa lamang akong nakatira sa Baguio. Samantala sa relasyon namin ni Michael, Papa Dudut, ay medyo nahirapan kami sa bagong setup namin. Malimit din kasi ako noong umuwi at halos once a month na lang kami noon kung magkita ni Michael. Hindi naman naglaon ay nasanay din kaming dalawa at agad namang kaming nakagawa ng paraan para maipagpatuloy ang relasyon namin. Kaso nga lang, Papa Dudut, ay hindi biro ang kinuha kong kurso. Kinain nito ang bawat oras at araw ko. Kinailangan nito ng buong atensyon at concentration ko na kapag hindi ko ito sineryoso ay talagang babagsak ako. Doon na po ako nagsimulang mawalan ng oras para kay Michael nang hindi sinasadya. Akala ko noon ay maintindihan niya ang sitwasyon ko. Pero hindi ko inakalang eto na pala ang pagmumula ng mga hindi namin pagkakaintindihan. Nagsimula kaming magkaroon ng trust issues sa isa't isa. Nahirapan na kaming pagsabayin ang relasyon at pag-aaral namin sa puntong palagi na kami noong nag-aaway. Grabe, ang lamig pala dito sa Baguio, no? Ano ate, saan tayo mamamasyal mamaya? Gusto ko sanang pumunta sa strawberry farm. Sandali lang, hindi ko matawagan si Michael eh. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo? Nagtatampo na naman ang loko. Di ko daw kasi sinasagot yung tawag. Ba't kasi hindi mo sinagot? Busy nga ako kanina.
Nakita mo naman 'di ba? May problema na naman kami ng groupmates ko sa thesis namin. Napansin ko nga. Kulang na nga lang magsabunutan na kayo kanina kasi hindi kayo magkaintindihan. Dapat kasi in-explain mo kay Kuya Michael yung sitwasyon. Alam naman niya eh. Porke kasi nakagraduate na siya, kala niya wala na akong problema sa school. Pinagdaanan din naman niya mga pinagdadaanan ko ngayon kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako magets. Ano ba kasing gustong mangyari ni Kuya Michael at hindi mo siya mapagbigyan? Gusto kasi niya kapag tumawag siya, kailangan masagot ko kagad. Gusto niya kapag nag-message siya, may reply kagad. Pag nag-good morning siya, kailangan mag-good morning din ako kagad. Hindi niya alam na hindi pa ako natutulog sa dami ng school requirements. Eh di tawagan mo siya ngayon. Ngayon na wala kang ginagawa. Tinatawagan ko na nga, di ba? Ayaw nga sagutin, oh. Baka naman nagsiselos. Kasi may time kang mamasyal kasama ako tapos siya, hindi mo mabigyan ng oras. May mga oras naman ako na available ako tulad ngayon. Kaso nga lang, kapag nangangailangan siya ng atensyon, wrong timing. Mangangamusta kapag busy na ako, tatawag kapag tulog ako. Ano na lang yung gagawin ko, di ba? Siya na nga yung ang sarap-sarap ng buhay kasi graduate na siya tapos ako pa yung kailangan na mag-adjust. Ang harsh mo naman sa kanya. Buti nga sweet pa rin yung jowa mo sa'yo eh. Wala naman sa lugar yung pagiging sweet niya eh. Biruin mo ha, wala na nga kaming kain ng mga groupmates ko para lang makahabol sa deadlines tapos magtatanong siya kung kumain na ba ako. Para nakakainsulto, nakakagigil. Masyado ka kasing sensitive. Yung mga frustrations mo sa school kay Kuya Michael na babaling. Baka feeling kasi niya na babaliwala na siya. Hindi ko nakasalanan yun. Alam niyang priority ko ang pag-aaral ngayon. Mahaba-haba pang lalakbayin ko sa med school kaya kung ngayon pa lang, wala siyang pasensya. Aba, ewan ko kung magtatagal pa kami sa ganitong sitwasyon. Huwag mong sabihin gusto mo nang makipaghiwalay kay Kuya Michael. Actually, pumasok na sa isip ko yan. Kapag hindi siya nagbago, hihiwalayan ko talaga siya. Ate, 5 years na kayo. Makikipaghiwalay ka talaga sa kanya dahil lang makulit siya? Makulit siya kasi nga mahal ka niya. Hindi na healthy ang nasosobrahan sa pagmamahal. Yan talaga ang problema kapag maaga na in love eh. Bakit? Ano namang kinalaman yan sa problema namin? Siyempre, bata pa kayo nung naging kayo. Tapos after 5 years, nasa maturity stage na kayo. Nag-mature na yung isa, tapos yung isa naman napag-iwanan na. Mas mabilis kasing mag-mature ang mga babae, both physically and mentally. Kaya palaging hindi kayo magkasundo eh. Saan mo naman napulot yan? Magdudoktor ka tapos hindi mo alam yun? Ay, no wonder kaya ka pressured sa school. Hay nako, basta, nagsawa na ako sa kaka-baby kay Michael. Ang dami ko na nga problema dito tapos dumadagdag pa siya. I-message mo na lang tapos tawagan mo mamaya. Or ako na lang kakausap, gusto mo? Para makalabas na tayo, gutom na ako eh. Ayoko nang kumain ng instant noodles ha. Bakit kasi pumunta ka pa rito? Alam mo namang busy ako, isa ka pa eh. Eh sabi mo kailangan mo mag-unwind. Sakto long weekend sa school kaya napadpad ako dito. Oo, kailangan ko talagang huminga. Kung hindi ko gagawin yon, mababaliw ako. Mukhang tuyot ka na nga eh. Ayain mo na kasi dito si Kuya Michael para madiligan ka naman. Hoy, yung bunganga mo ha! Joke lang. So ano na? Lalabas ba tayo? O lalabas tayo? Papadudot maliban sa pagiging kapatid ay parang best friend na rin ang turing ko kay Patricia. Mas matanda ako ng 2 taon kesa sa kanya pero sa aming dalawa ay mas malawak ang pangunawa niya. Kaya naman siya ang palagi kong takbuhan tuwing nagkakaroon ako ng problema. Siya ang pinupuntahan ko kapag nangangailangan ako ng advice o kapag hirap akong makagawa ng desisyon sa buhay. Ibang-iba kasi ang ugali niya kesa sa akin, Papa Dudut. Open-minded siyang tao at marunong siyang bumasa ng sitwasyon. Matalas din ang bibig kapag alam niyang ako ang may pagkukulang o ako ang nagkasala. Walang preno ang bunganga niya kapag sinimulan na niya akong pangaralan kahit na ako ang ate niya. Sabi nga nila age is just a number dahil kahit 20 anyos na ako noon ay mas mature pa kesa sa akin si Patricia kung mag-isip. Papadudot pagtungtong ko ng senior year ay mas lalo pa akong naging busy sa pag-aaral. Ni hindi ko na noon magawang kumain sa dami ng mga requirements at reviews
na kailangan kong gawin. 5 hours na nga lang din ang tulog ko noon kaya aaminin kong nahirapan akong isingit si Michael sa schedule ko. Pressured na ako noon sa school requirements, pressured din ako sa relasyon ko. Muntik na nga akong sumabog noon Papa Dudut dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. 3 buwan na rin akong hindi nakakauwi sa bahay noon. Kaya naiintindihan ko rin naman siya kung bakit naghahanap siya ng kaunting atensyon mula sa akin. Dahil kulang ang ibinibigay kong effort sa relasyon namin ni Michael ay siya na mismo ang pumuno ng kakulangang yon. Kasagsagan noon ng final exam namin Papa Dudut nang bigla akong isurpresa ni Michael. Lumuwas siya ng Maynila para siya na mismo ang makipagkita sa akin sa Baguio dahil nami-miss na raw niya ako. Ang naging problema nga lang Papa Dudut ay wrong timing lang talaga ang pagdating ni Michael dahil ng mga panahong yon ay mas priority ko ang pagre-review. Hindi ko siya nabigyan ng oras at hindi ko naibigay ang atensyong gusto niyang makuha. Dahil dito ay nagkaroon kami ng matinding awayan. Gawa na rin siguro ng halo-halong emosyon ay sumabog na ako Papa Dudut. At isang desisyon ang nagawa kong nagpabago sa parehong buhay namin ni Michael. Papa Dudut, nakipaghiwalay po ako kay Michael. Punong-puno na po ako noon sa mga reklamo niya na parang batang hindi mabigyan ng candy ng kanyang nanay. Alam naman po nating lahat na ang mga huling taon ng kolehiyo ang isa sa mga pinakakritikal na panahon sa pag-aaral, kaya nawala na po ako ng choice kundi tapusin na lamang ang mahigit 5 taong relasyon naming dalawa. Wala talagang lugar ang pag-ibig noon para sa akin dahil priority ko ang studies ko. Nag-decide akong tapusin ang relasyon namin ni Michael dahil sa halip na maging inspirasyon ay naging pabigat na lamang ito sa pag-aaral ko. Pareho kaming ma-pride ni Michael at hindi niya pinaglaban ang relasyon namin at ako naman ay pinanindigan ko ang naging desisyon ko. Bumalik siya sa Maynila na broken-hearted, alam kong nasaktan siya sa ginawa ko. At maging ako naman noon ay nalungkot din noong hiwalayan ko siya. Pero katulad nga ng sinabi ko ay wala pang lugar ang emosyon na yon sa isip ko dahil sobra pa akong tutok sa pag-aaral noon. Ni hindi ko nga po agad nalaman na lumipad na pala papunta ng Australia si Michael. Weeks pagkatapos ng breakup namin para doon daw mag-move on ayon kay Patricia. Doon kasi nakatira ang nanay niya at ang pangalawang pamilya nito at mabuti na rin yon Papa Dudut para naman pareho kaming makapag-focus sa sarili naming buhay. Sa pagkawala ng problema ko sa pag-ibig Papa Dudut ay tinuong ko ang buong atensyon ko sa pag-aaral. Natapos ko ang bachelor's degree at mabilis na nakapag-apply sa med school kung saan ay inabot ako ng panibagong 4 na taon bago ako naging intern sa isang ospital na 1 pang taon. Sa awa ng Diyos ay nakapasa naman ako sa licensure examination at matapos makuha ang lisensya ay nagpahinga na muna ako ng 1 taon bago ako nagsimula ng residency training para sa pediatrics na inabot naman ng 3 taon. Matapos ang residency ko ay nagtraining muli ako ng 3 taon pa para naman sa fellowship. Papa Dudut, umabot po ng 16 years ang ginawa kong pag-aaral para lamang maging ganap na doktor. Hindi pa kasama rito ang elementary at high school. Sa 16 na taon na yon ay hindi sinasadyang nahiwalay ako sa pamilya ko. Inaamin ko na marami akong nakaligtaan sa buhay ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Niwala na nga noong balita kay Michael na 3 years ago ay bumalik na pala ng Pilipinas, maging si Patricia na may boyfriend na pala for 5 years. Para akong bumaba sa bundok at ngayon lang nakapag-update sa mga buhay-buhay ng mga taong malalapit sa akin. Pero ang hindi ko inaasahan sa lahat ay nang biglang ipakilala sa akin ni Patricia ang kanyang boyfriend na matagal na niyang tinatago sa akin. Ay, sa wakas nandito na yung doktora. Sorry, kagagaling ko lang sa ospital. Nag-rounds pa kasi ako eh. Okay lang. Kade-deliver lang din naman ng mga pagkain. Hindi kayo nagluto? Aba, sinong magluluto? Ikaw? Busy din naman ako sa work ko, no? Eh bakit may handaan?
Anong okasyon? Of course! Kailangan nating i-celebrate na sa wakas. Matatapos na rin ang fellowship mo. Wow, bongga naman! Ano nga uli yung subspecialty mo? Pediatric Oncology. Congrats! Kung ano man yon. Baliw! Ako nagda-diagnose at gumagamot sa mga batang may cancer. Wow! What a very noble job! Loka-loka! Kain na nga tayo. Kanina pa kumakalam tong sikmura ko. Ate, may ipapakilala sana ako sa'yo. Ha? Sino? Pero i-promise mo sa akin na huwag kang mabibigla ha. Bakit naman ako mabibigla? Si Ding Dong Dantes ba yan? Basta i-promise mo sa akin. Okay. Sino bang ipapakilala mo? Han? Halika na rito! Hi, Pearl. Michael? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari, Patricia? Hindi ko maintindihan. Ate, di ba nabanggit ko sa iyo noon na may boyfriend na ako? Oh, na ayaw mong ipakilala sa akin. Teka, Oo. Si Michael ang boyfriend ko. What? Ate, mag-e-explain ako. Sige, makikinig ako. Noong naghiwalay kayo ni Michael, hindi ba lumipad siya sa Australia? Galit siya sa'yo noon pero concern pa rin siya sa'yo kasi alam mo naman na biglaan yung paghihiwalay niyo, di ba? Ako ang naging source niya ng mga updates tungkol sa'yo. Nagkaroon kami ng communication habang nasa ibang bansa siya. Then, nagpatuloy na lang yung communication namin yun. Eventually, after 5 years, nanligaw siya sa akin. Ate, hindi ko naman sinasadya na magkaroon ng feelings kay Michael eh. Pero wala na akong nagawa. Na-in love na ako eh. Kailan? Kailan naging kayo? 5 years after nung breakup niyo. Ate, huwag ka sanang magalit. So, 10 years? 10 years na kayong magkarelasyon nang hindi ko alam? Paano nangyari yun? Ate, maraming nangyari noon habang busy ka sa pag-aaral. Oo, sinagot ko si Michael, pero nagkahiwalay din kami after 3 years. Tapos last 2015, nagkabalikan ulit kami. Nagkahiwalay man kayo o nagkabalikan or whatever, my point is, hindi ko alam. As in, wala akong idea. Bakit? Bakit mo itinago sa akin, Patricia? Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Alam ko namang mahal mo pa si Michael eh, pero hindi ko naman pwedeng diktahan ang puso ko. Mahal ko na talaga siya noon. Pearl, kung galit ka man, huwag ka magalit kay Patricia. Sa akin ka magalit. Ako nang ligaw sa kanya. No, hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? We broke up, right? So, kung sino man ang ligawan mo, kahit si Patricia pa yan, it's okay. Hindi ko naman hawak ang buhay mo eh. Ate, sorry. Hindi ako galit dahil si Michael ang naging boyfriend mo. Nagtatampo lang ako na after all those years, hindi mo binanggit sa akin na siya palang boyfriend mo. Sorry. Ayoko kasing masaktan ka eh. Tsaka sobrang busy ka pa nun sa med school. Sa licensure exam, ang dami mong problema nun kaya ayoko nang dumagdag pa. Ganun na ba ako kamanhid nun? Sa Facebook, hindi ba kayo nag-upload ng pictures niyong dalawa? Nag-upload pero nakalimit lang yung post ko eh. So hindi mo rin makikita yung mga post ko na kasama si Michael. Eh si Mama, hindi man lang niya ako in-inform? Kinausap ko rin siya. Ganun ka katakot sa akin? Medyo. Grabe! Wala akong masabi ah. Well, congratulations! Good luck sa relationship niyong dalawa. Okay lang ba sa'yo na… Okay na okay! Ano ba? Masaya ba kayong dalawa? Kung masaya kayo, edi wala nang problema.
Papadudot, sa totoo lang ay sobrang awkward ng muling pagkikita namin ni Michael. Hindi naging maganda ang paghihiwalay naming dalawa, kaya noong muli kaming nagkita ay hindi ko alam kung paano ko pa siya i-approach. Wala kaming naging closure. Ni hindi ko alam kung galit pa ba siya sa akin dahil sa nangyari o kung nakapag-move on na ba siya sa relasyon namin. Wala akong alam. Sobrang daming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko noon ng mga panahong yon. Mas lumala pa ang sitwasyon noong malaman kong si Patricia na nga ang bago niyang girlfriend. Sa dami ng babaeng pwedeng ipalit sa akin ay bakit ang kapatid ko pa? At sa dami ng pwedeng i-boyfriend ng kapatid ko ay bakit ang ex ko pa? Pero katulad ng isang supportive na kapatid ay ipinakita ko sa dalawang suporta ko kahit na sa loob-loob ko ay medyo naapektuhan ako, Papadudot. Aminin kong naapektuhan talaga ako nang malaman ko na ang ex-boyfriend ko at ang kaisa-isa kong kapatid ay magkasintahan na pala ngayon. Ilang taon akong nawala ng komunikasyon kay Michael tapos malalaman kong si Patricia na pala ang kinakasama niya. Para po akong nakaramdam ng betrayal kahit na alam ko namang wala dapat akong karapatang makaramdam ng ganong klase ng emosyon. Dahil sa simula pa lang ay ako na ang tumapo sa relasyon naming dalawa ni Michael. Tuwing nagkakasama kaming tatlo ay napaka-awkward ng paligid, Papadudot. Alam ko sa sarili ko na may nararamdaman pa rin ako para kay Michael. Pilit ko lang yon tinatago noong kasagsagan ng pag-aaral ko, pero ngayon na available na ang oras ko ay aaminin ko na medyo umaasa rin ako na baka may chance pa na kaming dalawa ni Michael ay magkabalikan. Yun nga lang ay hindi na niya ako nahintay pa. Para hindi na ako masyadong maapektuhan pa ay medyo dumistansya po ako sa kapatid ko. Hindi po talaga ako komportableng makita na sweet silang dalawa ni Michael na para bang walang namagitan sa amin ng boyfriend niya. Sa totoo nga niyan, Papadudot, ay medyo umasa pa ako noon na baka hindi rin sila magtatagal pero hindi ko inaasahan na nasa planning stage na pala sila ng pagpapakasal. Sorry na-traffic ako. It's okay. Kararating ko lang naman. Biglaan naman kasi yung tawag mo eh. Bakit mo pala ako gustong makausap? Hihingi sana ako ng pabor sa'yo kung hindi ka busy. Ano bang klaseng pabor? Plano ko sanang sorpresahin si Patricia. Gusto ko na mag-propose sa kanya. Talaga? Oo. Matagal na rin kami magkarelasyon so I think oras na rin para mag-settle down. Tsaka hindi na tayo bumabata. Tama nga naman, pero anong kinalaman ko sa magiging proposal mo? Gusto ko sana magpatulong sa'yo. Plano ko mag-propose sa bahay nyo. Actually, may mga nakausap na ako na mag-aayos sa bahay for that day. Simple setup lang naman para makapag-celebrate na rin tayo after the proposal. Ang gusto ko sana, samahan mo muna si Patricia that day. Para wag muna siyang umuwi habang nagpiprepare kami sa bahay nyo. Yun lang ba? Oo naman, pwede ko namang gawin yun. Madali lang naman pala eh. Maraming salamat Mukhang seryoso na talaga kayong dalawa. Mabait na girlfriend si Patricia. Mas nakilala ko nga ang sarili ko dahil sa kanya Marami ako natutunan sa buhay because of her. Sa dami ng mga babaeng nakilala ko, siya na ang pinaka-wife material. Talaga ba? I'm sorry. I didn't mean it that way. Actually, may point ka naman eh. Alam ko marami ako naging pagkukulang nung tayo pang dalawa. And I totally understand kung marami kang nagustuhang quality sa kapatid ko kaysa sa akin. Actually, quality-wise, talagang napunta na lahat kay Patricia. I'm just the plain old boring sister. So naiintindihan kita. Pearl, magkaiba man. Pero pareho kayong may mga magandang qualities ni Patricia. Hindi mo na kailangang mag-explain. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng mga sugar-coated remarks. Basta ang akin lang, masaya ang kapatid ko, so masaya na rin ako. Basta ba, ipangako mo sa akin na hindi mo sasaktan si Patricia? Of course! Hindi ko gagawin yan. Alam mo yan, Pearl, kasi ikaw never kitang sinaktan. Right. Ako yung bumasag sa puso mo eh. Nagalit ka ba sa ginawa ko? Aaminin ko, nagalit ako. Nasaktan ako sa nangyari. Pumunta ako sa Australia dahil sa nangyari. Alam mo namang ayokong pumunta ron.
Kahit na gustong gusto na akong kunin ni Mama. I stayed because of you. Tapos, iniwan mo lang ako. I'm sorry. Pero, worth it naman, di ba? Tingnan mo, doktora ka na. Nakuha mo na sa wakas yung matagal mo ng pangarap. Nakuha ko nga, pero marami rin naman ako isinakripisyo. Bakit? Nagsisisi ka ba sa nangyari? Ako? Hindi ko alam. Masyadong mabigat yung term na nagsisisi eh. Nangihinayang siguro, pwede pa. Mahal mo pa ba ako, Pearl? Kailangan ko bang sagutin yan? Sorry, hindi na pala dapat tinatanong yun. Tinawagan mo ako dito para humingi ng pabor para tulungan kitang mag-propose sa kapatid ko. Huwag mo nang tanungin kung mahal pa ba kita, Michael, ano ba? Hindi na importante ang magiging sagot ko doon. Sa tulong ko, Papa Dudut, ay naging successful ang surprise proposal ni Michael kay Patricia. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakaramdam ng inggit nang makitang masaya na sa isa't isang dalawa. Pumasok din sa isipan ko ang tanong na kung hindi ko kaya hiniwalayan si Michael noon ay sa ganito rin kaya kami hahantong. Sa isang proposal kung saan ay tatanungin din ako ni Michael kung gusto ko ba siyang pakasalan at sasagot naman ako ng oo. Kung nangyari yon ay sigurado ako na ang saya-saya ko ngayon. Siguro ako ngayon ang engaged, kaso hindi. Nandoon ako ng panahong yon sa gilid nakahawak ng cellphone upang kunan ng video ang memorable moment nilang dalawa habang lihim na naiinggit sa pagmamahala ng kapatid ko at ng ex-boyfriend ko. Papa Dudut, maituturing na ba akong masamang tao kung lihim kong hinihiling na sana ay hindi mag-yes ang kapatid ko? Siguro nga dahil pinagkakaitang ko sila ng kasiyahan. Sa sumunod na taon ay nagpakasal na sina Michael at Patricia. Sobrang bongga ng kasal, Papa Dudut, na sa tingin ko ay aabot ng mahigit 1.5 million ang nagastos nila. May kaya kasi ang pamilya ni Michael. Sa Australia nakatira ang nanay niya samantalang may sarili namang negosyo ang tatay niya. Bukod dito ay nagtatrabaho bilang marketing associate si Michael samantalang accountant naman si Patricia. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kaya nilang umupa ng 3 floor ng hotel para sa kasal nila at magkaroon ng malaking reception. Siyempre, Papa Dudut, ako ang tumayong maid of honor ni Patricia. Ayos lang naman sa akin yon dahil nang panahong yon ay medyo tanggap ko na hindi para sa akin si Michael. Kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya ay pilit ko na lang itong ibinaon sa limot dahil hindi na para sa akin ang puso niya, kundi pagmamay-ari na ito ng kapatid kong si Patricia. Pagkatapos ng kanilang kasal at 3 weeks na honeymoon sa Italy ay bumukod na sa amin ang bagong kasal. Pareho pa rin kasi kami noong nakatira ni Patricia sa bahay ng magulang namin, kaya nakahinga ako nang lumipat na sila ng tirahan. Kahit doktora na ako noon, Papa Dudut, ay hindi pa ako stable noon kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit sa nanay ko pa nakatira. Dahil kalahati ng taon ko ay ginugol ko sa pag-aaral. Anyway, pagkatapos ng 2 taon kung saan ay inaasahan ng magkakaroon ng panganay na anak sina Michael at Patricia, ay isang masamang balita ang natanggap namin mula sa kanila. Hirap palang magbuntis si Patricia. Papa Dudut, bilang kapatid ay trabaho ko ang i-comfort si Patricia sa pinagdadaanan niyang problema. Siguro ay oras na rin para ako naman ang maging sandalan niya na ngayon ko lang na-realize ay hindi niya malimit na ginagawa. Doon ko lang napagtanto, Papa Dudut, na hindi ako ang takbuhan ni Patricia kapag may problema siya. At napansin ko rin na hindi siya gaanong nagsishare masyado sa akin ng problema. Hindi katulad ko na open book ako kay Patricia. Alam niya lahat ng sikreto ko, lahat ng baho ko. Hindi ko alam kung dahil ba masyado akong marupok at dependent. Samantalang independent naman si Patricia at kayang tumayo sa sariling paa ng mag-isa. Matagal na raw nilang alam na mag-asawa ang kondisyon ni Patricia, pero ngayon lang nila ito ipinaalam sa mga malalapit nilang kamag-anak. Nung una ay plano sana nilang mag-ampon ng bata pero ayon kay Michael ay gusto raw niyang magkaroon ng anak na nanggagaling mismo sa kanilang dugo
Kaya naman sinubukan pa rin nilang bumuo ng anak sa pag-asang makakatanggap sila ng milagro. Pero maila pa rin ang kapalaran sa kanila. Isa sa mga naisip nilang solusyon para magkaroon ng anak ay ang surrogacy, kung saan ay kukuha sila ng isang surrogate mother na magdadala ng kanilang anak. Papadudot, mahal ang bayad ng isang surrogate mother at maliban dito ay mahal din ang procedure. Milyon ang kailangan nilang bayaran para sa compensation, healthcare cost at pati na rin sa mga legal fees. Hindi pa dito kabilang ang ilang pang gastusin na kakailanganin ng surrogate mother. Ang napagkasunduan nila Michael at Patricia para makatipid sa gastusin ay ang gawin akong surrogate mother. Opo, Papa Dudut, sa dami ng pwedeng maging surrogate mother ay ako ang napili nilang kumarga ng kanilang magiging anak. Patricia? Anong ginagawa niyo rito ni Michael? May problema ba? Hinihintay namin kayo ni Mama. May gusto sana kaming sabihin. I think nasa clinic pa si Mama eh. Mamaya pa uwi yun. May nangyari ba? May bad news kami ni Michael eh. Ano nangyari? Kanina pa ba kayo rito? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Hinintay ka na namin. Hindi naman kami nagmamadali. Michael, ikaw na ba magsasabi? Bakit? Ano ba yun? Kinakabahan naman ako sa inyo. Paano ko ba sasabihin to? Last year kasi, nalaman namin sa OB ni Patricia na wala raw siyang kakayanang magbuntis. What? Bakit? Paano niyo nalaman na hindi na niya kayang magbuntis? Nagkaroon ako ng miscarriage last year. Masyado raw maliit yung uterus ko para magdala ng baby. Oh my, Patricia! Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin mag-open up sa akin? Hindi naman sa ganun pero umaasa kasi kami ni Michael na baka magkaroon kami ng swerte. Malay namin, bigla na lang kaming mabiyayaan ng miracle baby. Kaso nga lang hanggang ngayon hindi pa rin kami pinapalad. I'm so sorry. Tanggap ko naman na. Actually, tanggap na namin ni Michael yung kalagayan ko. Tsaka in this day and age naman, marami ng medical procedures na pwede maging option para makabuo pa rin kami ng baby. Oo, tama yan. In vitro fertilization, successful yan. Kailangan nyo lang maghanap ng surrogate mom. Actually, naisip na rin namin yan. Kaso nga lang, masyadong mahal ang surrogacy eh. Alam mo naman, binabawi pa lang namin yung mga nagastos namin sa kasal. Oo anong plano nyo ngayon? Michael, pwede bang maiwan mo muna kami saglit? Gusto ko lang makausap si ate ng mag-isa. Okay, sige. Labas na muna ako. Ate, sobrang tagal naming pinag-isipan to ni Michael. Matagal na talaga naming gustong magkaanak. At ito na lang talaga ang naisip naming solusyon. Sana matulungan mo kami sa problema namin. Ano bang may tutulong ko? Sabihin mo na lang sa akin. Gagawin ko lahat para makatulong lang ako. Gusto sana namin na ikaw ang maging surrogate mother ng magiging anak namin. Ako? Wait lang ha. Tama ba yung narinig ko? Ako ang gagawin yung surrogate? Sana. Ate, doktor ka. Alam na alam mo kung gaano kamahal ang surrogacy. Kaya napag-usapan namin ni Michael na malaki ang maitutulong mo sa magagastos namin kapag ikaw ang tatay yung surrogate mother ng baby namin. Kapag pumayag ka, hindi na namin kailangang umupa ng surrogate mother. Sandali lang Patricia ha, kasi masyadong masyadong malaki tong hinihingi ninyong pabor sa akin eh. Alam kong mahirap para sa'yo tong hinihingi naming pabor. Pero sana naman ate, mapagbigyan mo kami. Mahirap talaga. Mahirap, Patricia. Hindi pa ako handang magkaroon ng baby sa loob ng tiyan ko. Sige na ate. Para sa akin naman to eh. Huwag ka namang maging selfish. Selfish? Kapag ba tumanggi ako sa gusto ninyo, magiging selfish na ako? Bakit? Wala na ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili kong katawan?
Sana naman naisip mo rin ako. Ako na walang kakayahang magkaanak, ate. Sorry talaga pero… Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Gets ko na. Patricia, sandali lang naman. Bakit pa nga ba ako humingi ng tulong sa'yo? Alam ko naman sa simula pa lang ganito ang mangyayari. Ano bang ibig sabihin yan? Patricia, sandali lang! Ate, tuwing nangangailangan ka ng tulong, ako ang lagi mong tinatakbuhan. Nandyan ako palagi kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngayong ako naman ang nangangailangan ng tulong, hindi mo ako matutulungan? Tapos nagtataka ka kung bakit nagtatago ako ng sikreto sa'yo? Ngayon alam mo na ang sagot. Patricia! Papa Dudut, hindi naman po ako against sa plano nila Michael at Patricia na maghanap ng surrogate mother para mabigyan sila ng anak. Pero hindi naman din po ako papayag na ako ang maging surrogate mother nila. Masakit na nga po sa akin na sa kapatid ko napunta ang lalaking minamahal ko. Ako pang tumayo nilang maid of honor tapos gusto pa nila ako ngayon na ako ang magdadala ng magiging anak nila. Tumanggi po ako, Papa Dudut, sa hinihiling na pabor sa akin ni Patricia. Never pang pumasok sa isipan ko ang maging isang ina. Not to mention ang mga anak ng hindi naman magiging akin. Hindi basta-basta ang hinihiling sa akin nila Michael at Patricia. Nangangailangan ito ng matinding paghahanda mentally, physically at maging emotionally, kaya hindi po ako pumayag. Dahil sa ginawa kong pagtanggi, Papa Dudut, ay ako ang lumalabas na masama, hindi lang sa mga mata nila Patricia kundi maging sa mga kamag-anak ko. Para bang ako ang naging kontrabida sa buhay nila dahil ako ang naging dahilan kung bakit hindi nila makuha ang kaligayahang kanilang inaasam. At dahil sa nangyari ay nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Patricia. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap. Sa bawat paglapit ko sa kanya ay lumalayo siya. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil ang lahat ng simpatya ay na kay Patricia. Pakaramdam ko noon ng mga panahong yon ay tila ba wala akong kakampi. Ni hindi ko mailabas ang hinanakit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi nila makuha ang punto ko. Ni hindi man lang nila maintindihan ang nararamdaman ko. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay pinagsawalang bahala ko na lamang ang emosyon ko. At sa huli pumayag na lamang akong maging surrogate mother ng magiging anak nila Patricia at ni Michael. Oh, Pearl! Naparito ka. Nandiyan ba si Patricia? Gusto ko sana siyang kausapin. Sige. Nasa loob siya. Pasok ka. Galit pa ba siya sa akin? Hindi ko naman masasabing galit siya. Pero may konting tampo siguro. Ganun ba? Pearl, kung hindi mo talaga kaya, okay lang kahit tumanggi ka. Hindi mo naman trabaho na bigyan kami ng anak eh. No pressure. Naiintindihan ko naman si Patricia eh. Tama nga naman siya. Sa buong buhay namin, si Patricia ang laging tagasalo sa mga problemang hirap akong solusyonan. Sa kanya ako lagi kumakapit kapag hindi ko na kayang lumaban. Ngayon na nga lang siya hihingi ng tulong sa akin tapos hindi ko pa siya mapapagbigyan. Hindi rin naman kasi madali yung hinihingi namin sa'yo eh. Kaya naiintindihan ko nararamdaman mo. Alam mo, nagbago ka na talaga. Bakit mo naman nasabi? May empathy ka na kasi sa ibang tao samantalang nung boyfriend pa kita, ni hindi mo man lang ako naintindihan nun. Lahat naman tayo nagbabago eh. Inabot nga lang ako ng taon para makarating sa ganitong maturity. Sandali lang. Tatawagin ko si Patricia. Han? Andito si Pearl. Patricia, Oh, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo rito? pumunta ako rito para sabihing pumapayag na ako. Talaga? Oo, pumapayag na ako maging surrogate mother ng magiging anak nyo. Ate, salamat! Habang buhay kong tatanawin na utang na loob to sa'yo. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Para saan ba't naging magkapatid tayo kung hindi naman kita matutulungan sa problema mo, di ba? Pwede ko bang tanungin kung anong nagpabago ng isip mo? Alam mo,
Narealize ko na sa buong buhay ko, ikaw palagi ang katulong ko sa mga problema ko. Ikaw yung naging ate ko kahit na ako naman ang panganay sa ating dalawa. Narealize ko na kapag nangangailangan ako, nandiyan ka palagi tsaka handang tumulong. I'm just returning the favor. Ngayon, ikaw naman ang nangangailangan. Siguro dapat rin na gampanan ko yung pagiging ate ko sa'yo. Kung kaya ko namang ibigay yung pangangailangan mo, bakit ko naman ipagdadamot? Salamat talaga, ate! Pasensya na rin pala sa mga nasabi ko nung nakaraan. Medyo na-disappoint lang kasi ako that time, kaya nakabitaw ako ng salitang medyo masakit. Magiging selfish talaga ako kapag pinagkaitang kita ng anak, knowing na kaya ko namang i-provide sa'yo yun. Natagalan nga lang ako magdesisyon kasi kinailangan ko pa talagang pag-isipan to ng maraming beses. Naiintindihan naman kita, ate. Basta, kailangan ko ng matinding counseling after ha. Alam mo namang madali akong ma-attach sa mga bagay-bagay at weakness ko talaga yung mag-move on. Oo, ate, kami nang bahala dyan. Required din naman sa atin na dumaan ng counseling para sa emotional at mental state ng both parents at ng surrogate mother. Ay, good luck sa atin. May naisip na ba kayong pangalan sa baby kung sakali? Meron na. Asher, na ibig sabihin sa Hebrew, blessing. Talaga? Sa lalaki. Paano naman kung babae? May naisip na rin kami pag babae. Papangalanan namin siyang Aya, na miracle naman if translated in Arabic. Nag-research talaga kayo ha? Oo, sobrang tagal na talaga naming pangarap ni Michael na magkaanak eh. At sa wakas, maaabot na rin namin yun dahil sa'yo. Maraming salamat, ate. Papa Dudut, gestational carrier po ang naging tawag sa akin. Hindi po traditional surrogacy ang nangyari sa akin dahil manggagaling sa ibang tao ang cells na bubuo ng bata. Ako lang po ang magdadala nito. Ang egg cell ni Patricia at sperm cell ni Michael ay sumailalim muna sa vitro infertilization para makabuo ng embryo na siya namang ipapasok sa sinapupunan ko para ako magdala sa baby ng 9 na buwan at magluwal nito. Inabot ng 10 weeks bago nagkaroon ng heartbeat ang bata hanggang sa naging matagumpay na nga ang surrogacy. Papadudod, hindi ko noon lubos maisip na nabuntis ako at hindi sa akin ang bata. Sa matagumpay na pagbubuntis ko, Papadudod, ay sobra-sobrang pag-aalaga ang ginawa sa akin ni na Michael at Patricia. Halos araw-araw pa sila noon kung dumalaw sa bahay upang mabantayan ang kalagayan ko. Para akong pasyente na oras-oras ay hinihinga ng update. Dahil doon ay naging malapit muli ang loob namin ni Patricia na siyang pinagpapasalamat ko. Ang hindi ko po inaasahan ay ganoon din pala ang mangyayari kay Michael at naging malapit din siya sa akin. Sa katunayan nga, Papadudot, ay mas hands-on pa siya kumpara kay Patricia. Kung noon ay palagi kong iniiwasan si Michael at ganoon din siya na hindi gaano akong pinapansin. Ngayon ay hinahayaan ko na lang siya na lapitan ako dahil dala ko na ang anak niya. Yun nga lang ay napansin kong mas sa akin na napupunta ang buong atensyon ni Michael kumpara sa asawa niyang si Patricia. Sa pagiging close naming dalawa ni Michael ay hindi sinasadyang muling nabuhay ang pagtingin ko sa kanya. Para bang bumalik ang kahapon? Ang kahapon kung saan ay ako pa ang babae noon sa buhay niya. Papadudot, madali lang irason na dahil sa bata kung bakit bigla na lang napalapit sa akin si Michael. Ibang klase na kasi ang pag-aalaga ang ginagawa niya sa akin na para ba akong asawa niya. Si Michael ang sumasama at naghahatid sa akin sa mga check-up ko dahil busy si Patricia sa trabaho. Si Michael din ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ko tulad ng vitamins at pagkain. Noong nag-crave nga ako ng strawberry ay kung saan-saan siya naghanap para lamang maibigay sa akin nito kahit na hindi naman strawberry season noon. Ipinagluluto rin niya ako ng mga ulam para raw hindi puro fast food ang kinakain ko dahil baka makasama yon para sa baby. Bago pumasok sa kanyang trabaho ay dinadaanan pa niya ako para ipagluto ako ng breakfast at samahan sa paglalakad-lakad. Nang mga panahong yon, Papadudot, ay nakaramdam na ako na para bang ako na ang asawa ni Michael at hindi si Patricia. Aaminin ko na nagustuhan ko ang isiping yon. Hindi ko alam kung dahil ba sa hormonal changes, pero ang
mga itinago kong emosyon para kay Michael ay bigla na lang nabuhay. Ang mga naramdaman ko para sa kanya noon ay bigla na lang lumutang na para bang kailan lang noong dalawa pa kami ang nagkakasama. Bigla kong na-miss ang pagiging sweet niya sa akin, ang pagiging maalaga niya at pagiging gentleman. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay doon ko pinagsisihan na pinakawalan ko ang isang tulad ni Michael. Hindi ko inakala na sobrang laki ng pinagbago niya. Mature na siya at hindi tulad noon na para bang batang excited na makakuha ng atensyon. Ngayon ay ako naman ang parang batang umaasa na sana kami na lang muli. Na sana ay balikan na lang niya ako. Kahit na alam kong hindi na mangyayari yon. Papa Dudut, maniwala kayo sa akin. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko kay Michael. Pinilit kong itinago ang nararamdaman ko sa kanya. Pero paano ko magagawa yon kung araw-araw ko siyang nakikita? Kung bawat oras ay nakakatanggap ako ng text message sa kanya para tanungin kung maayos ba ang sitwasyon ko o kung kailangan ko ng tulong. Papa Dudut, nang mapansin kong masyado nang lumalala ang nararamdaman ko kay Michael ay ako na mismo ang kumausap sa kanya. Kahit papaano ay ayoko rin namang makagawa pa kaming dalawa ng kasalanan at masaktan ang kapatid ko nang hindi sinasadya. Ma, maglalakad-lakad lang ako sa labas ha. Pearl! Good morning! Michael? Ano ginagawa mo rito? Ang aga pa. Nag-grocery ako kahapon eh. Naparami ako ng bili ng prutas. Naisip ko na idaan na lang sa itong iba bago ako pumasok sa trabaho. Nagabala ka pa? Hindi mo na kailangan gawin to. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Siyempre, ginagawan mo kami ng pabor eh. Dapat lang na alagaan ka namin. Michael, doktor ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Medyo obsessed ka na yata sa pagbabantay sa akin ah. Kahit na. First time mo lang magbuntis. Kaya alam kong first time mo lang din na-experience ang lahat ng yan ngayon. Hindi porket alam mo na sa libro alam mo na rin sa totoong buhay. Iba pa rin yung mga natututunan natin based on experience. Ay, teka, saan ka pala pupunta? May lakad ka ba? Maglalakad-lakad lang sana ako ngayong hindi pa masyadong mataas yung araw. Exercise na rin, baka mamaya bigla akong isisaryan eh. Kaya pala kahit buntis ka na, ang ganda pa rin ng hubog ng katawan mo. Mas lalo kang gumaganda eh. Sus, binola mo pa ako. Nako, 4 na buwan na lang, ipapanganak mo na si Baby Asher. Excited na kami ni Patricia. Ako rin naman excited na. Hindi ka ba natatakot o kinakabahan? Syempre may konting ka ba? Di naman birong mga anak no? Sabi nga nila ang mga nanay daw, nasa hukay ang isang paa tuwing manganganak. Kaya nga ginagawa ko lahat para maging healthy si baby tsaka maging successful yung delivery ko eh. Gusto mo bang samahan kitang maglakad? Akala ko ba papunta ka na sa trabaho? Maaga pa naman eh. Wala pang tao sa opisina ngayon. O sige, para may kausap din ako. May gusto rin sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Napapansin ko kasi na sobra-sobra na yung binibigay mong atensyon sa akin. Mas marami pa yatang oras ang naibibigay mo sa akin kumpara sa asawa mo eh. Natural lang yun. Kasi 'di ba, promise nga namin ni Patricia na kami na ang bahala sa'yo. Pero hindi na normal ang nangyayari. Kung ituring mo ko, parang ako ng asawa mo eh. Kailan ba naging normal ang sitwasyon natin? Dala-dala mo ang anak ng kapatid mo. Doon pa lang, hindi na normal ang nangyayari sa atin. Ang akin lang naman, sana wag mong hatiin ang atensyon mo kay Patricia para lang sa akin. Maiintindihan naman niya siguro yun. Pero ako hindi. As much as possible, ayoko sana magkaroon ng emotional attachment sa kung ano man ang nangyayari sa atin ngayon. Paano pag nasanay na akong palagi ka nandyan sa tabi ko? Anong gagawin ko kapag wala na sa akin si baby? Nakukuha mo ba yung punto ko, Michael? Pearl, lahat ng ginagawa ko sa'yo ay para sa bata. Hindi ako naniniwala eh. Anong ibig sabihin ng mga damit na binibili mo sa akin? Siyempre, lumalaki ang tiyan mo. Kailangan mo ng maternity dress. Kaya kong bumili ng sarili kong maternity dress. Yung bracelet na inirigalo mo sa akin.
Pasasalamat ko sa iyo yun dahil sa ginagawa mo para sa aming mag-asawa. Ibinigay mo yon sa araw ng dating anniversary natin. Akala mo hindi ko alam? Ano bang gusto mong sabihin ko? Gusto kong malaman kung bakit mo ginagawa sa akin to. Gusto kita. Gusto pa rin kita hanggang ngayon, Pearl. Michael, pamilyado ka ng tao. Pinipigilan ko naman eh. Ginagawa ko naman ang lahat para itagaw nararamdaman ko pero hindi ko na kayang baliwalain pa to. Michael, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal mo pa rin ako, di ba? Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin hanggang ngayon dahil nararamdaman ko yun. Gusto ko na umuwi. May iwan na kita rito ah. Pearl! Pero matapos ang mga revelasyong narinig ko mula kay Michael, ay doon ko na-realize na hindi na maganda itong mga nangyayari. May gusto pa rin ako kay Michael at ganon din siya na may gusto pa rin pala sa akin. Ang problema ay kasal na siya sa kapatid ko at higit sa lahat ay ako ang may dala sa anak nila. Sobrang gulo ng buhay namin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Buntis ako at hindi ko rin makontrol ang mga lumalabas na emosyon ko noon. Hirap man ay pinilit kong maging profesional. Pinaghiwalay ko ang trabaho ko bilang surrogate mother at ang emosyong nararamdaman ko para kay Michael. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan at matagumpay kong naipanganak ang panganay na anak nila Michael at Patricia. Papadudot, nang mawala sa akin si Asher ay aaminin kong nagkaroon ako ng attachment issues. Nung una ay hindi ko naman talaga itinuturing na anak si Asher dahil technically ay hindi ko naman talaga siya anak. Pero nang kunin na sa akin ng bata ay para bang nagkaroon ako ng separation anxiety. Kahit na papaano, sa 9 na buwang pinagdaanan namin ni Baby Asher ay na-attach na rin ako sa kanya. Kaya masakit din na mawala siya sa akin. Pero katulad nga ng napag-usapan at ang mga pinirmahang legal documents ay hindi sa akin si Asher, kaya wala akong karapatan sa bata. At dahil sa nangyari, Papa Dudut, ay nagpakalayo-layo na muna ako para makapag-move on. Kumuha ako ng sarili kong apartment para makalayo mula sa pamilya ni Michael. Malaking tulong na rin ito sa akin para maalis ko na rin ang muling nabuo na pagmamahal ko para sa asawa ng kapatid ko. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at pansamantalang dumistansya mula sa pamilya ko. Ang kaso, Papa Dudut, ay ang tukso mismo ang lumalapit sa akin. Kahit dapat ay wala na kaming koneksyon ni Michael dahil wala na sa akin ang bata ay nakakatanggap pa rin ako ng pangungumusta mula sa kanya. Pilit niya akong hinahabol, Papa Dudut, at walang kaalam-alam si Patricia sa ginagawa ng kanyang asawa. Nang minsang bisitahin niya ako sa apartment ko ay doon na po ako nakagawa ng kasalanan. Hindi na po ako nakaiwas sa tukso. Nagpaubaya na lamang kami sa dikta ng mga puso naming naghiwalay mahigit 1 dekada nang nakakalipas. Nang gabi pong yon ay may nangyari sa pagitan namin ni Michael. Anong oras na ba? Michael, gumising ka na dyan! Anong oras na? 7:00 na! Naku, late na ako sa trabaho. Michael, kailangan nating mag-usap. Mamaya na lang tayo mag-usap. Late na talaga ako. Patayo kay boss nito. Tinawagan ako ni Patricia kanina. Anong sinabi? Binanggit mo ba na magkasama tayo? Gusto mo bang patayin tayo ng kapatid ko? Hindi ako hibang para sabihin na nandito ka ngayon sa apartment ko. Bakit siya tumawag? Hinahanap ka niya. Hindi ka ba nagpaalam sa kanya? Ano ka ba naman, Michael? Anong ipapaalam ko sa kanya? Na pupuntahan kita? Sana naman nagrason ka na lang ng iba para hindi siya mag-alala. Sige. Alam ko na ngayon ang gagawin sa susunod. Anong susunod? Wala nang susunod. Itigil na natin to. Mali tong ginagawa natin, Michael eh. Kasalanan tong ginagawa natin. Kasalanan ba natin na sundin ang gusto ng puso natin? Matagal nang tapos yung kwento natin. Simula nung pinakasalan mo si Patricia, pinatid mo na ang koneksyon nating dalawa. Wala na tayong karapatan sa isa't isa. Pero mahal pa rin kita. Kung ganon, bakit mo niligawan si Patricia? Bakit mo siya pinakasalan? Mahal mo ba talaga ang kapatid ko? Mahal ko siya.
Mahal ko kayong dalawa. Ano ba namang klaseng sagot yan? Isa lang ang puso mo, hindi ka pwede magmahal ng dalawang tao. Si Patricia ang pinili mo, si Patricia na lang ang mahalin mo. Please lang! Pero paano tayo? Walang tayo, Michael. Matagal na tayong tapos. Yung nangyari sa ating kagabi. Kalimutan mo na yon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa natin. Pearl, Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman kaming paglaro ang magkapatid. hindi ko kayo pinaglalaruan. Ano ba sa tingin mo tong ginagawa mo ngayon? Pareho natin ginusto ang nangyari. Alam kong hindi ka lang napipilitan. At pinagsisisihan ko na ang ginawa kong yon. Ayokong saktan si Patricia, ayokong masaktan ng kapatid ko. Pero may nangyari na. Kaya nga huwag na natin dagdagan pa. Dito mismo, tinatapos ko na ang ugnayan nating dalawa. Parang nangyari na dati to ah. Iiwan mo ulit ako? Aaminin ko, pinagsisisihan ko ang ginawa kong pag-iwan sa'yo noon. Pero kasi iba na ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan kong gawin to. Kailangan nating gawin to. Kung gusto mong isalba ang pamilya mo, iwasan na natin ang isa't isa. Ay... I'm sorry. I'm sorry na dinamay pa kita sa kagaguhan ko. Huwag ka na mag-sorry sa akin. Mag-sorry ka sa kapatid ko. Tama ka sa mga sinabi mo. Ay, ano ba tong ginagawa ko? Michael, mangako ka sa akin. Mangako kang hindi na mauulit ang nangyari sa atin. Mahirap. Pero magtiwala ka sa akin. Hindi na mauulit to. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ko alam. Wala na akong mukhang maihaharap kay Patricia. Siguro magpapakalayo-layo na lang muna ako. Michael, please, huwag mong lolokohin ang kapatid ko. Nagawa ko lang naman yun dahil may nakaraan tayo eh. Hindi ko magagawang lokohin si Patricia. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko magagawang mambabae. Katulad ng sinabi ko sa'yo, mahal ko si Patricia. Siguro, nalito lang ang puso ko simula nung naging close ulit tayo dahil kay Baby Asher. May tiwala ako sa'yo, Michael. Alagaan mo ang asawa at anak mo. Kalimutan na natin ang lahat. Ibaon na lang natin sa limot ang nangyari. Tanggapin na lang natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Papadudot mabilis din naman akong nagising sa katotohanan. Nang mahimasmasan ay agad akong ginupo ng konsensya. Agad akong sinampal ng common sense ko na mali ang ginawa ko. Na mali ang ginagawa namin ni Michael. Pareho kaming nagtaksil sa mismong kapatid ko at sa halip na kampihan ko si Patricia ay ako pa ang lumapastangan sa kanya. Kahit na kami ni Michael ang naunang nagkarelasyon, si Patricia na ang nagmamay-ari sa puso ni Michael dahil ito ang sinumpaan nilang pareho sa harap ng Diyos. Nagalit ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil hindi ko nalabanan ang bugso ng damdamin. Siguro ay walang maniniwala kung sasabihin kong hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Nadala lamang ako ng emosyon kaya ko po nagawa yon at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang mga nangyari. Bago pa man kami maghiwalay ni Michael ay kinausap ko na siya ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya na maling-mali ang ginagawa naming pareho. Kapatid ko si Patricia at ayaw kong masaktan siya. Kaya kung ano man ang nararamdaman namin ni Michael sa isa't isa ay kailangan na naming itapon ang lahat ng yon dahil parte na lamang ito ng nakaraan. Nakiusap ako kay Michael na itigil na ang ginagawa niya. Nakiusap ako na huwag na niyang lolokohin si Patricia lalo na't may anak na sila. Papadudot na ngako kami ni Michael sa isa't isa na hanggang doon na lamang kami. Doon mismo ay sinara na namin ang pintuan ng bawat isa. Nang sa gayon ay hindi na madagdagan pa ang kasalanang nagawa namin. Sa mga sumunod na buwan ay pinasok na ng COVID-19 ang Pilipinas dahilan para magkaroon ng total lockdown sa buong bansa. Malaki ang naitulong nito, Papa Dudut, para makalayo ako kay Michael. Sa pagdami ng kaso ng virus sa bansa ay ginugol ko ang bawat oras ko sa mga batang tinatamaan ng nasabing sakit. In a way ay eto na rin ang naging rason ko kung bakit unti-unti ring nawala sa puso't isipan ko si Michael, hindi kalaunan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kontento na ako sa buhay ko. Mahirap ang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan pero masaya ako.
na nakakatulong ako sa mga batang nangangailangan ng atensyon. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon na lahat ng naging COVID patients ko ay nakasurvive naman sa naturang sakit. Wala na akong balita pa kay Michael dahil hindi ko na pinapansin ang bawat messages niya na dumarating sa akin. Paminsan-minsan ay nakikibalita naman ako kay Patricia kung kumusta na si Asher. Hanggang ngayon ay wala pang kaalam-alam si Patricia sa mga nangyari sa aming dalawa ni Michael at wala kaming planong ipaalam ito sa kanya. Dadalhin na lang namin ang sekretong yon hanggang sa huli naming hantungan. Ito po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, dahil wala na akong iba pang maaaring mapagkwentuhan ng mga nangyari, kundi ang inyong programa na lamang. May mga ibang pangyayari, pangalan at lugar na nabago at ipinapangako ko sa inyo na hanggang doon na lamang ang naging kwento namin ni Michael. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana ay merong napulot na aral ang ating mga kabarangay sa kakaibang kwento ng buhay ko. Gagamitin ko rin po ang pagkakataong ito para sabihin sa mga listeners ng Barangay Love Stories na nasa pandemya pa rin tayo at sana ay patuloy pa rin tayo sa pagsunod sa mga safety protocols. At sana rin po ay magpabakuna na tayo para matalo na natin ang sakit na ito. Yun lamang po at maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pearl. Maraming salamat, Pearl, sa pagbabahagi ng kwento ng iyong buhay, pag-ibig at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Kahit sa ang anggulo naman natin tignan ay masama talaga ang pakikiapid. Yan ang ika-6 na utos ng Diyos. Kaya naman sumasang-ayon ako sa iyong desisyon na humiwalay ka na kay Michael. Mga kabarangay, mahirap talaga kapag puso ang palaging pinapairal. Kailangan kapag gumagawa tayo ng isang desisyon ay gamitin din natin minsan ang utak natin para maiwasan ang dilubyong darating. Kung sakali mang mali pala ang isinisigaw ng puso natin, tandaan natin na ang pagsisisi ay